po nato ang CCTV camera sa inyong barangay para makabantay ta sa kaninaw. Wi-Fi CCTV camera. Itong mobile patrol vehicle sa mga pulis, puntakan po na ko na siyang camera para makita din na kung nag-roaming magayon ang atong mga pulis diha sa inyo ha. Okay. Ang mga pulis, puntakan po na sila camera para makita na kung nag-duty magayon na sila. Okay? So, yun na nga bali ang inyong nakita, narinig kanina nagsasalita at nakikita ninyo ngayon sa video ay siya po si Carlo Nograles. Siya po yung tatakbong mayor sa Davao City na tatapat sa dating mayor na si Mayor Rodrigo Duterte. So silang dalawa yung maglalaban, magtatapatan ngayong May 2025 mayoralty position dito sa Davao City. So ngayon, bakit kaya itong mga most or majority sa mga taga Davao City ay tinatawag itong si Carlo Nograles na balingbing, balikharap, traidor sa mga Duterte. Actually hindi lang siya pati yung kanyang kapatid na si Attorney Margarita Migs Nograles. Ganun na rin kasama na rin siya sa binabansagan ng mga taga Davao City na traidor, balingbing at basta balikharap, traidor sa mga Duterte. So bakit kaya sila tinawag ng mga traidor, Bakit sila tinaguri ang traidor? Di ba parang napakabigat na paratang ho yun para sa isang individual, para sa isang tao. Pero syempre bago ho natin yan, bago muna ako magbigay ng aking sariling kurot opinion, syempre basahin muna natin itong biography, yung kaalaman tungkol sa buhay, description ni Attorney Carlo Nograles, kung sino nga ba siya at saan siya nagmula, at kung ano ang mga achievement niya. So yun, Carlo Alexi Bendigo Nograles, born on September 3, 1976. He is a Filipino lawyer and a politician who served the chairperson of the Civil Service Commission on March 4, 2022 to October 7, 2024. He was previously the cabinet secretary from 2018 to 2022 and acting presidential spokesperson from 2021 up to 2022 in the Duterte administration. He was also the co-chair of and spokesperson of the Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease, or IATF-IED, in the Philippines government's response to the COVID-19 pandemic and chairman of the government's Interagency Task Force on Zero Hunger. He was the representative of Davao City's 1st District from 2010 to 2018. Nayayuda, ma'am? Nayayuda? Mayor. Pangalan sa inyong Vice Mayor, mga tao bugas. Nahimo na ko ninyong Vice Mayor sa una 2017. Masa na? Kanang campaign period na di ay? Kasugod na? Gwapo na Mayor Carlo Nograles. Palakpakan na to. Okay. Kauban po na nato ang Congresswoman Napayo. Wala mo kaila. Nato ang mga konsehal, si Councilor. Grabe po nang Kayla nga taga taga Davao na. Aba no. So siya pala ay 48 years old. And na rin siya, may asawa at meron siyang 3 anak. So meron din siya isang kapatid na lalaki na hindi yata kasama sa sa politics or non-politician. So yung tatay ho nila ay si Prospero Boy Nograles. I don't know kung kayo diyan na mga nanonood na ngayon na hindi mga taga Davao, kung meron kayong idea about Prospero Boy Nograles, pero siya po yung matagal din siyang naging 1st District representative sa Davao City. And at the same time ay naging din siya isa rin siya sa pinakamakapangyarihang tao, pang-4 na pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas sa panahon ni Pangulong Gloria Arroyo, So siya po yung speaker, House Speaker. So yun po yung kanyang tatay, si Prospero Boy or Prospero Rafael Castillo Nograles. So hindi rin basta-basta, may pangalan din sa politika. Actually, dito sa Davao City, dalawa ho talaga yan sila ng mga tinatawag nating political dynasty dito sa Davao City. So Nograles and Duterte. So so syempre nabanggit lang din naman natin si Prospero Boy Nograles, yung tatay ho nila. Basahin na rin natin, kumbaga i-insert na natin
si Prospero Boy Nograles yung kailang tatay. So Prospero Rafael Castillo Nograles, born on October 30, 1947, and pumanaw siya noong May 4, 2019. And also called Boy Nogi Nograles, was a Filipino politician who served as the Speaker of the House of Representatives from 2008 to 2010. He was the first speaker from Mindanao in 100 years of Philippine legislative history. From 1989 to 2010, he was elected to 5 non-consecutive terms as a member of the House of Representatives representing Davao City's 1st District. So medyo matagal-tagal para yun, no? Yung tatay nila naging congressman sa 1st District, kaya no wonder na mayayaman. Wala, sino bang bilang lang siguro sa daliri sa Pilipinas ang mga congressman na walang pera. Mostly talaga mga bilyonaryo. Anyway, so pagpatuloy natin. So yung tatay ho niya is so yun na, no? And balikan na natin si Prospero Boy Nograles. So ngayon mag-share na ako ng aking sariling opinion at kuro-kuro. So bakit ho siya at sila magkapatid actually tinawag ng mga taga Davao? Bakit kaya sila tinawag ng mga majority ng mga taga Davao na traidor? Balimbing. So syempre traidor gawa nung unang-una ganito kasi yan. Parehas taga Davao kasi sila. Alam mo yung taga Davao ka, tapos pinagkalolo mo yung yung iyong kababayan, kababayan, no? Kapwa Davaoenyo. So sino ba yung tinutukoy ko dito? So syempre yung mga Duterte family na rin, no? So it's Rodrigo Roa Duterte, sa VP Sara Duterte, Kong Pulong Duterte, and of course Basti Sebastian Duterte. So yung mga yon, yung apat na yan na nabanggit ko ng mga Duterte family, syempre parang paano nila trinaydor, no? Paano ko nasabi, or paano nila trinaydor yung mga Duterte? So yun na nga, bali nakipag-alyansa sila sa kalaban ng mga Duterte. I mean, hindi naman talaga dapat natin sabihin na kalaban ng mga Duterte. Itong mga sila Tambalos-los, no? Ito sila Martin Romualdez and company. Ang problema nga lang itong tropa, no, ni BBM, tropa ni Martin Romualdez, sila yung kumbaga kinalaban nila yung mga Duterte. So parang ganoon na rin and vice versa. So parang kumalampak din ang mga Duterte. So itong si Carlo Nograles tsaka si Migs, parang nakipag-alyansa sila sa nakipag-alyansa or naging alalay, no, nagiging tauhan nitong si Martin Romualdez. And yun na nga, syempre since tauhan sila ni Martin Romualdez, so yung narrative at saka yung gusto, yung pangarap talaga ni Martin Romualdez na maging presidente, kailangan nila suportahan yun, no? So isa sa mga isa sa pinakaparaan, pinakawiho talaga na mag-succeed itong si Martin Romualdez sa kanyang ambisyon as magiging presidente. So gagawa siya ng mga eksena lahat-lahat, and syempre pupuritikahin lahat na maaring hadlang sa kanyang ambisyon. So, for example, sino nga ba ang pinakamalaki, pinakahadlang, pinakatinik ng kanyang pangarap, no, sa pagiging presidente? Itong si Sara Duterte. So si Sara Duterte, syempre back by talaga yan, no? Meron talaga yung support. Binaback-upan talaga siya ng kanyang tatay at ng kanyang mga kapatid. So ngayon, lahat ng mga kaalyansa, no, mga tropa ng mga Duterte, mga supporter, tarangang pinopolitika nila, tinitira, pinapower trip. For example, number 1, so Pastor Apollo Kibuloy. Yan talaga yung pinakamalakit sanggang dikit talaga yan ng mga Duterte. Sino pa? Itong mga mayors, di ba? Ang dami mga mayors natin sa Pilipinas na pinagsususpend nila. For example, ang mayor ng Cebu City, di ba? Dahil nga sila ay sumusuporta sila sa mga maisog, team rally, mga gano'n, no? So sinuspend, di ba, sa ginagawa ng mga issue na low-key lang siya, na political, no? Parang political na pinopolitika. And sino pa? Yung mayor ng Mandawi, di ba? Parang may suspension din. Tapos dito naman sa may bandang Davao del Norte, parang si Duhali yata, tama ba? Yung sa may governor nila. So maraming mga offline demolition job na ginagawa itong si Martin Romualdez laban sa mga Duterte family. So ngayon itong imbes na itong mga Nograles magkapatid, baback upan nila dapat yung mga Duterte family, kasi unang-una kababayan, pangalawa naging malapit din na kaibigan, at hindi lang kaibigan, naging tropa talaga sila, naging kasamahan sila sa trabaho dati. For example, si dating presidente Duterte, di ba? Si Carlo Nograles ay kinuha ho niya, no, maraming beses, ginawa niyang cabinet secretary nga, at itinalaga niya pa as co-chairperson ng IATF AID,
no, in response of COVID something ganon, no, nung pandemic natin dito sa Pilipinas. Tapos ano pa siya, siya ba ay siya ang itinalaga, no, as secretary sa Civil Service Commission or chairperson noong March 2022. So panahon pa rin ito ni Rodrigo Duterte, di ba? So ang daming mga favor na ginagawa sa kanya nitong ni dating Presidente Duterte. Pero despite sa lahat ng 'yon, ng kabaitan, kabutihan, favor na binigay sa kanya, kahit pa sabihin natin deserve niya kasi abogado, magaling, still sa dami kasi magaling din, maraming mga deserve din naman diyan. Pero talagang siya yung pinagbigyan ni Tatay Digong para sa mga posisyon. Kasi unang-una kababayan, parang ganoon. Tsaka parang ito si Tatay Digong talagang parang hindi niya kinalimutan, no, yung kanilang pagkakaibigan nitong kanilang ama na si Prospero Boy o Prospero Nogi Nograles. Kahit huli naman sila naging magkaibigan, at least ba, no, humingi ng patawad, nag-public apology itong si late Prospero Boy Nograles sa kay Mayor Duterte, kay ex-President Duterte, na yun na nga, kumbaga parang sinuportahan niya na, binakapan niya na si Tatay Digong sa kanyang presidential sa pagtatakbo niya, no, sa kanyang pag-presidente. So isa siya sa naging supporter, no, tinaas niya rin ang kamay ni Tatay Digong. And of course, maliban pa doon, itong kasi may hidwaan talaga yan sila matagal na, di ba? So hindi ko makalimutan, balikan ko lang itong tatay nila si Prospero Nogi Nograles or Prospero Boy Nograles. Sadyang may mga issue yan dati, like basta alam niya na siguro yung burlesking. Yan, burlesking yung tatay nila dati. Basta yan, napakalaking iskandalo. Iwan ko lang kung paano nyo mahanap. Basta parang Abante Tonight tabloid, tapos Bombo Radio. Basta yung mga nag-news dati, that time is bata lang ako noon, elementary days. So napakaingay ho talaga yan na issue. So nagkadimandahan, gano'n, no? So siyempre si Tatay Digong hindi talaga yan lang siya, kumbaga low-key lang naman, tahimik naman si Tatay Digong. Kumbaga working talaga yan sila, yung mga pamilyang Duterte, nagtatrabaho talaga yung mga yan. Hindi yan sila makikialam sa inyong buhay hanggat hindi nyo sila pakikialaman. Ibig ko sabihin na kung hindi lang din naman kayo nakakahadlang sa kailang mga trabaho, parang gano'n, no? So once na maging na kayo, babalakin kayo, haharang kayo sa kailang mga alituntunin, gustuhin, mga gusto lang gagawin sa kailang panunungkulan sa syudad, sa bayan, talagang titirahin kayo, no. Siyempre kailangan nila ipaglaban ang yung kailang mamamayan constituents. Anyway, so yun ang naging issue kay Prospero Boy Nograles, kaya talagang naging magkalaban ho sila, hindi lang sa politics kundi sa personal na parang related talaga sa politics. Hindi naman talaga para siguro personal. And pangalawa, maliban sa burlesking na yon, meron pang isa, no, itong through the initiatives. Hindi ko talaga makalimutan yan, yung mga lahat na lang ng mga bagay na pinapagawa nitong si late Nograles, na yan nga, mga waiting sheds, mga tulay, lahat na lang ng mga kalsada, lahat na lang, no, basketball court, gyms, lahat na lang may nakalagay na through the initiative of Congressman Prospero Boy Nograles. So parang so syempre si Tatay Digong galit siya, no, bad trip siya sa ganyang mga eksena. Actually hindi naman talaga yan sana itatakil ng mga issue. Kumbaga parang may mga policy kasi, syempre mayor si dating dating Presidente Duterte, mayor ng Davao City. Tapos siya naman ang congressman sa 1st District ng Davao. So may mga sila, no, may mga programa, meron sila mga projects na wala namang problema siguro ang projects kung hindi rin nakakasira. For example, sa kalikasan, kumbaga kung makakabenepisyo rin naman talaga lahat ng mga Pilipino, mga Davaoenyo. Ang problema lang kasi medyo personal. Kumbaga parang kumbaga mahilig mag-immortalize talaga itong mga Nograles family, like kumbaga gagawa sila ng mga proyekto para hindi dahil para makatulong sa mga Pilipino. Kumbaga ang pinaka main purpose and main intention ho talaga nila is para para ipakita, no, sa mga Davaoenyo, mga Pilipino, mga Davaoenyo, no, na meron silang ginawa na para mas higit na dihamak na mas sila, no, mas may galing, meron silang nagawa, meron silang mas may silbi sila kumpara sa iba. So okay lang naman yun, wala problema sa mga Duterte yun, yan ang pagkakaalam ko, or yun ang observation ko talaga dito sa Davao City. Ang problema nga lang talaga is yun nga, yung example, yung mga flood control projects, yung mga creek, di ba? Sabihin na lang natin, for example, itong mga kanal dyan sa may bandang Piapi Boulevard ba yun,
Basta dati parang ano, dati is may nakalagay to dito, parang may pinatayong ano, waiting shed dito si late ano, Prospero Nograles na yun na nga imbis sa makatulong is parang lalo pa siyang ano, magkukos ng pagbara at pagbaha dito sa area na to dito sa may Boulevard. And yun, mga taga Davao, pwede din yun mga i-share sa akin, no, kumbaga sa mga nakakaalala tungkol sa issue na yun. Hindi ko na masyadong ano hindi ko na masyadong ma-share yung pinakadetalye talaga. So matagal na kasi yun at bata pa ako nun. So let me know in the comment box na lang ng mga taga Davao. No, basta ano, si Prospero Boy Nograles, meron silang ano nga, hindi pagkakaunawaan ni Tatay Digong, hindi naman sa personal, pero yun ay may kinalaman sa trabaho. Yun na nga, itong mga Nograles talaga, sobrang kabaligtaran ho talaga sila ng mga Duterte. Kung itong mga Duterte family is trabaho, implement, gawa ng batas, mga city ordinances na makatulong talaga para sa buong mamamayang Pilipino, buong mga Davaoenyo, no? So ano pa lang muna tayo, local level pa lang. So ano siya, wala silang ibang ginawa kundi mag-implement, mag-isip ng mga magandang programa na pwedeng maka-alleviate kahit paano, no, ng buhay ng mga mamamayan, ng masses, no. So hindi lang pang mahirap kundi para sa lahat na siya, na like mapapakinabangan, for example safety and security, yung kalinisan, yung ano, yung pagiging ano, no, cleanliness is next to godliness sa Davao City, yung basta lahat, marami silang mga nagawa sa Davao City na yun, maaaring kinaiingitan ng iba kasi hindi kayang gawin, o di kaya talagang honest to goodness itong mga Duterte, talagang trabaho kung trabaho, serbisyo talaga kung serbisyo, pero hindi sila namumuritika, hindi sila mahilig mag-immortalize ang kanilang mga pangalan, no, sa mga proyektong nagawa nila. So far wala tayong nakikita dito masyado, no. I don't know kung meron ba kayo nakita na mga proyekto, mga basketball court, mga gym, may mga nakikita ba kayong gano'n na nakapangalan sa mga Duterte? Parang wala, no, except lang sa ano, Vicente Duterte National High School sa may NHA Bangkal. Siyempre ang ano yun, pag ganyan naman talaga, di ba, kapag lupay dinonate mo sa gobyerno para gawing eskwelahan or gawing airport or ano pa man ang gawing ano, for example Bangoy, di ba, airport, so donate lang yun, kaya pinangalan sa kanyang pangalan ng airport. So it's Francisco Bangoy International Airport. So meron naman doon sa ano, sa Bangkal NHA, yung Vicente Duterte National High School, kasi di ba lupa daw yung luti ng kanyang tatay daw yun, dating gobernador. And ayun, kaya merong ganong mga pangalan. Tsaka yung mga kalye, no? So hindi naman siguro nagustuhin yan, pero syempre yung mga tao siguro nagpupumilit. Dapat nga yung People's Park sa Davao City namin dito ay nakapangalan dapat kay Duterte Park, pero hindi siya pumayo kasi nga nakakahiya, hindi niya pera yun, tapos papangalan sa kanya. Ay gawin lang dahil pera ng bayan yan, gawin mong People's Park. Ayun, naging People's Park. So itong mga Nograles, grabe yan, na grabe ang lakas ng apo, grabe yung guts nila, grabe yung kanang tatag, no, tibay ng sikmura at mukha na ipangalan, ilagay, no, yung kanang mga pangalan sa mga government facilities na project nila, pero hindi nila pera yun. Kaya yun ang pinagsasabi ni Tatay Digong dati, na ini-immortalize mo ang iyong pangalan with the expense of Filipino people's money, di ba? Ilalagay mo through the initiative of Nograles. Bakit pera mo ba yan? Bakit mo sabing initiative? Kaya dito sa Davao City, talagang makita mo dito, walang mostly nakapangalan from the people of Davao, from city government of Davao. Mga ganun lang yung nakalagay ko dito sa mga mga facilities na meron tayo dito. Kasi nga hindi nga nila talaga inaangkin, kasi gawa nila, programa nila, proyekto nila, initiative nila, pero hindi na kailangang isulat pa, di ba? Alam mo yun, kumbaga mga tao nang bahala. So yun lang, nagkakaroon sila ng alitan. So later, like ayun nga, during 2015, 2016, basta bago mag-election for presidential election, so isa nga sa pinaka-back up, or isa sa pinaka-nag-support talaga din kaya Tatay Digong is yung kailang tatay na si Prospero Boy Nograles, kung saan naging kaalitan din ng matagal. At saka tumakbo rin ng mayor yun noong 2010, 2009. Basta mayor ang kanya namang tinapatan niya naman ay si dating si VP Sara Duterte. Siyempre panalo Duterte, di ba? Pero parang tanga nun, ang binoto ko si Carlo. Hindi din tati, so hindi pala si Carlo, si Prospero. Di ba, bobo lang Pero ganoon talaga, siyempre batal ako noon. Parang first time ko yatang bumoto noon that time. Tama, first time ba? Basta it's 2009 o 2010, basta yun yung parang presidential election naman yun ni Pinoy, nila Mark Villar,
Tama. Hindi Mark, Manny Villar, Lapinoy, at Chodoro, Gibo. Sino pa? Si Gibo, Chodoro. Basta sila yung yung mga Irap. Wala lang Alam ko naman kasi na panalo na yung si Sara Duterte that time. Kaya wala lang, trip ko lang na na iboto si Prospero Nograles. Tapos yung presidente ko nung araw ay si Irap Estrada. So, di ba, ang bobo ko talagang tunay yung mga binoto ko talaga yung mga Pero that time sino ba ang pinaka-dapisa ng iboto that time sa presidential race? Si Chodoro yata pinakamagaling, kaso nga lang under sa administration kasi si Gibo Chodoro that time, which is alam naman natin na sino ba yung administration during kay Gloria Arroyo. So sobra talagang durog na durog, sirang-sira talaga yung pangalan ni former ni PJME that time Grabe, kalaban mo ba naman ang oligarch, kalaban mo yung ABCBN, GME, lahat ng mainstream media. So yung narratives talaga, 'di ba? So narrative ng mga kalaban talagang walang ibang sources ang mga Pilipino that time kundi media. So ayan, talagang lahat ng mga inaakay, lahat ng mga binibitbit ni pinopromote ni PJME ay talo. Mostly karamihan kasi nga sobrang baba ng popularity, ng trust in the approval ratings ni PJME that time. So yun nga, balikan natin si Carlo Nograles ngayon. Siya nga ho ay tinawag na traidor ng mga taga Davao kasi nga nasabi ko na, di ba, na ang daming favor na ginawa. Lahat na lang halos basta ang daming pabor talaga ginawa. Nga siyang ITF co-chairperson ng IATF EID. Ginawa binigyan siya ng naging Civil Service Commission sa Civil Service Commission chairman, di ba? Chairperson. So that time kaya Pangulong Duterte. Tapos ginawa siyang cabinet secretary. So ang daming mga favor na binigay sa kanya. And yun nga pinasumpa tinanggap siya ni Tatay Digong sa PDP laban dahil nga rin sa parang utos na rin ng tatay nila, kumbaga pakiusap ni late Prospero Nograles na yun nga sasapi sila. Tapos habang buhay nilang susuportahan ang Duterte. Di ba? So ngayon ano nangyari? So hindi nila ino-honor yung kanilang bilin ng kailang tatay na wag na parang sabayan, samahan, suportahan palagi ang mga Duterte. So ngayon ito na talagang same feather flocks together talaga sa panahon ngayon. Dito talaga nagkakaalaman na kung sino ba talaga yung mga balik harap, mga traidor. Actually dito sa Davao region ang daming mga bumaliktad talaga sa mga Duterte. So ang nananatiling loyal is ito na lang yata Davao Occidental and Davao del Sur. Pero itong mga taga Davao Oriental, si Chino Almario na naging husband ni Migs Nograles. Tapos sa Davao del Norte, yung mga Oy family, di ba? Parang basta sila, may something ang mga Oy family versus sa Duterte. And of course, Davao de Oro, mga sila Zamora. So sila? Ayaw nila sa mga Duterte. Talagang tinalikuran nila. Basta ayaw nila sa mga Duterte. Kahit pa isang rehiyon lang, Davao Region, Region 11. So talagang ulitin ko, ang mga nananatiling parang loyal is itong Davao Occidental and Davao del Sur sa mga Duterte. So yun lang. Kumbaga hindi naman kailangan na loyalty, pero talagang maituturing naman talagang traidor kasi kumbaga parang sa kapitbahay lang natin yan o kakilala, kahit pa nagkakamali yung ibig sabihin ang dami natin binigay na favor, di ba? Lahat na lang ginawa na natin para sa kailangan parang sa pabor para sa kanila. Tapos ang ending yan pa rin ay babaliktad, parang betrayal pa rin ang tawag doon. I feel betrayed. Pagkatapos kong pinakain, binigyan ng posisyon, trabaho, lahat ng favor, still tinalikuran pa rin ako at kinalaban pa at nakipag-alyansa pa sa mga taong dumudurog sa aking pamilya, di ba? Nakipag-alyansa pa sa aking kalaban sa politika, nakipag-alyansa pa sa mga taong hinahamak, niyuyurakan, inaapak-apakan, ginigipit, iniipit ang aking pamilya. So, di ba ang tawag diyan katraidoran? So, yun lang siguro ang masasabi ko, kaya sila na tinatawag na traidor dito sa Davao City. Traidor hindi lang sa mga Duterte kundi sa mga Davaoenyo mismo. Mantahin mo ang mga Duterte kasi super pinakamamahal yan ng mga taga Davao.
well loved. Sobrang mahal yan ng mga taga Davao, no? Grabe yung pasalamat. Kumbaga kasi ang Davao City, grabe yung transformation from worst into something very good, no? From worst into better. Hindi lang siya sa Pilipinas, kundi may mga award din siya na international. So yun lang. So at least sana ay meron kayong kontekstong nakuha sa aking mga sinasabi ngayon, no? Base sa aking kurot-kurot opinion at experience bilang isang Davaoenyo. So at least man lang kayo nakikinood na hindi taga Davao, meron kayong curiosity about sa mga Nograles and Duterte, no? Bakit meron silang parang feud. Okay, so yun na. Maraming thank you sa panonood. So ano sa tingin niyo, tama ba yung mga sinasabi ko dito? So the comment section is open para sa mga agree and disagree. So, 'di ba? So, ganun lang.